Kasi magmula yung tinanong nga si SP Win kanina about it, wala daw siyang ganun at hindi niya alam yon. Kaya since we were not part of I was deputy majority leader before, pero hindi ako part ng talagang leadership na nag-formulate. So hindi ko rin alam yun eh. So ang nangyayari siguro tingin ko, parang natural pag when you're Senate President, majority leader, financier, napakaraming request na darating sa'yo. No, we will just forward. Siguro kung ano man maaprubahan yun, bahala ang ehensya, kaya lang, that might have been charged to us, di ba? Baka ganun ang nangyari. Kaya baka ganun po, kaya lumalaki sa leadership. Baka yun ang, hindi ko alam kung yun ang idea ko, kaya lumalaki sa leadership. Pero, as far as we are concerned, walang mangyayaring leadership fine. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya yung financier, wala daw siyang gano'n. So, hindi na maulit. How are you going? Walang gano'n na mangyayari. Wala akong idea sa gano'n eh. No? Kasi sa nag-usap namin ni Sen Win, dahil siya po si SP Win, siyang financier na aking susundan. As far as he is concerned, walang gano'n. No? Wala nang siya ay financier. At magpapatuloy ko yun, even the reforms that he has started. So, ang palagay ko lang dyan, sabi ko nga, yung power of the purse rests with the Congress, no, sa Senate, kasama. Siyempre, meron naman talagang mga tinatawag na insertions, amendments, hindi naman lahat masama. There are good and bad, no? Sabihin na natin yung mga pangangailangan ng mga SUCs, mga health, bawa, programa ko health, pag may nag-request ng mga ospital sa probinsya, siyempre, tutulungan mo pag ni-refer sa amin. At malamang, charge sa account mo pag ni-refer mo at na-aprubahan. So, ang naman sa atin, we can only refer. There is the agencies or departments that approve. Sila ang nagkakaroon ang nagsasala at nag-aproba. Huwag lang magkaroon ng post-enactment intervention o kaya yung yung tinatawag na allocables, no, na na-discover natin noon. As far as wala kaming alam na, in fact sa Senate, it's a new word, di ba? Nung nabanggit yan, hindi namin alam yung allocable. So, can be rest assured that na ako bilang bagong chairman ng finance, reforms will continue. No? Of course, yung accountability, yung safeguards will always be there as an offshoot of the biggest scandal doon sa flood control. Hindi na magyayari muli yun. Of course, hindi na tayo papayag this early. Sabi ko nga, hindi ko na papayagan ang last-minute insertions, lalong-lalo na sa BICAM. No more amendments or insertions during BICAM. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag mayroon hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor. Lahat sa floor. Everything will be done in open session. No? Wala na ho yung mga secret BICAM, wala na yung small BICAM na tinatawag. So, transparency, unang-una yan, reforms, open ang budget hearings, civil service organizations, academic, stakeholders are welcome anytime. They can access information anytime. So, kung ano yung sinimula noon ni Sen Win, na reforms ay ipagpapatuloy. Pero sir, paano nyo po check funds kung yung amendments or insertions nangyayari during the formulation of the NEP, which has not arrived yet in the Senate? Well, hindi namin alam yan, no? Kasi yung NEP, as I mentioned, yung allocables yan, yung pre-NEP insertions, hindi namin alam. Hindi nangyayari sa amin yan at hindi nga namin, it was a very new term to us. So, kaya sa aming nangyayari, kaya nga sinasabi, lumologo ang Senate pagkatapos ng BICAM kasi ang amendments dito or insertions nangyayari after our plenary debates, no, during BICAM, pero in open ngayon in open plenary na. But if the insertions happen during the formulation of NEP, that one you cannot control. We cannot control. Wala na kaming kinalaman dyan, agencies na yan, no? At siguro hindi ko na alam kung ano yung nangyari sa investigation ng pre-NEP insertions na tinatawag allocables yan eh. Sabi ko nga, bago sa amin yan dahil hindi kami talaga pamilyar
sa terminong allocables, no? So hindi nangyayari sa But you are one with Senping na abolish the leadership funds. Kasi magmula sa yung tinanong nga si SP Win kanina about it, wala daw siyang ganun at hindi niya alam yon. Kaya since we were not part of I was deputy majority leader before, pero hindi ako part ng talagang leadership na nag-formulate. So hindi ko rin alam yun eh. So ang nangyayari siguro tingin ko, parang natural pag when you're Senate President, Majority Leader, Financier, napakaraming request na darating sa'yo. No, we will just forward. Siguro kung ano man maaprubahan yun, bahala ang ehensya. Kaya lang, that might have been charged to us. Di ba? Baka ganun ang nangyari. Kaya baka ganun po. Kaya lumalaki yun sa leadership. Baka yun lang, hindi ko alam kung yun ang idea ko. Kaya lumalaki yun sa leadership. Pero, as far as we are concerned, walang mangyayaring leadership fund. No? Ipagpapatuloy ko dahil si SP Win, nung siya yung financier, wala daw siyang gano'n. So, hindi na maulit. How are you going? Walang gano'n na mangyayari. How are you going to conduct yung back-to-back budget hearings alongside impeachment and other matters of the Senate? So, talagang namumroblema ako yung sinabi ko na yan noon, di ba? Even before we accepted the NEP. Kasi pag na-accept mo na yung NEP, ito na yung start ng budget season. We will be having our DBCC on August 27, 28, no? Thursday and Friday. Kung mananotice yun, Thursday and Friday. Kasi Monday to Wednesday, may impeachment hearings kami. Tapos may plenary session pa. So, dati po, pag budget season, buong linggo, budget hearings yan. But now, I will only have Thursday and Friday as chairman of finance to schedule. Sometimes Saturday pa. Pero kawawa naman ang sekretary, wala nang pahinga. So, I will have to work on Fridays and Saturdays for the plenary hearings. Kaya Thursday and Friday. So, and Saturday if need be. So, ang hirap po talaga ngayon. Talagang magmula ngayon, wala nang pahinga ito. No? So you can see the hearings happening on Thursdays and Fridays? Sa ngayon, Thursdays and Fridays. That's why I try to limit the number of vice chairs sana. Dapat na una, 4 lang. Kaya lang, hindi talaga kaya. Kaya umabot din ng 8 yata. With some very minor lang naman. Dati 14 no? Vice chair. Kasi ang daming ahensya, departments na paghahati-hatihan. So now, we will have more agencies and departments to defend. Kinontian ko yung vice chairs kasi nga with the lack of rooms, availability of rooms. Kasi pag marami, ang hirap din mag-schedule, depends on the availability. So ngayon, all the finance committee hearings will be in the Senate pag budget season. All the other committees will be in PICC kasi no choice na. Wala na tayong rooms because ginagamit for CA, ginagamit for impeachment, ng mga holding rooms. So, yun ang dilemma natin. Kaya pag finance, dito lang kasi the records are all here. Mahirap naman kung itatransfer back and forth. Sir, hindi option yung hearings? Hindi yan option? Well, pag-uusapan nyo kaya kasi talagang sa ngayon nasa rules na you cannot have di ba? You cannot have hearings while the session is ongoing. It's not allowed, no? But we have to amend the rules because this is a really different situation. Kakaiba ito na may impeachment, may budget, may plenary, no? So napakahirap. Ngayon nga halos wala nang nakakapagod, nakakadrain na pag yung Monday to Wednesday ngayon. May Thursday, Friday pa, and possibly Saturday. So, Sen, paano nyo po i-handle yung flood control budget ngayong next year? alam mo tinigil totally, no? Nawala yung flood control because of the scandal. Talagang lahat ng flood control projects siniro last year. Siyempre, nagalit ang taong bayan. Nagalit yung anger, yung rage, no, was there. Tinigil lahat. Pero sa akin, I think, dapat natin payagan yung mga nasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi tinampleto, may mga puwang, useless. Nakita naman natin ang flooding ngayon. Diba? Hindi naman dahil nagkaroon ng skandal, ititigil natin yung mga maayos na proyekto. Nagkaroon, tama, may totoo namang gumawa ng kalokohan. May mga gumos project, dapat managot ng mga salarin doon. We are for accountability, but development has to continue, our economy has to continue, infrastructure has to continue. Doon po ang sabi ko sa DPWH,
doon po sa mga flood control projects na nakabimbin, yung mga may gaps, yung mga may puwang, yun dapat ituloy para masara. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan. Useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin. No? So walang bago, no new flood control projects. We just continue yung mga mga uncompleted flood control projects. Magkakaroon man pero hindi ganun kalaki na. Tsaka at the same time, siguro ang masasabi ko lang, itong budget na to, we need to strike a balance between accountability and yung pong economic, yung acceleration ng ating pong economic progress, no? Kasi apektado ang ating ekonomiya because of the flood control scandal. Because of this, nag-aad ng taong bayan, naghigpit, no? Naglagay ng safeguards. So, sa sobra namang higpit, wala namang gumawa na, walang guubusad. So, yung public spending, bumagal, yung growth natin from 7% to 5%, ngayon 2%. So, ando na tayo sa accountability pero kailangan may makain ng taong bayan. Kailangan buhayin ekonomiya, kawawa naman yung hanap buhay, kailangan magpatuloy. Ano papasweldo natin sa mga manggagawa, mga laborers, mga construction workers, lahat po ng this is multiplier effect kasi ng alam mo, sinabi ko nga kahapon nagmanifest ako na insertions or amendments, hindi lahat masama. There are good insertions. In fact, kaya nga kami nagkakaroon ng committee hearings na during budget para po yung mga ahensya na nag-a-apila, yung tingin nilang nabawasan sila or kulang. So, binubusisi natin yan. Kapag merong mga hindi ginagamit ng maayos, malaki ang budget, tinatanggalan, binabawas, ginagamit doon sa mga mas kailangan. No? Halimbawa po ako, healthcare po ang aking pong pet program dahil ako yung sponsor ng Universal Healthcare. Kung sino lumapit ng mga ospital, kung saan man galing, na nagpapatulong, tiyak na siyempre i-refer namin yun. So that is charged to us kung sakali maaprubahan. Pero ang ahensya ang siyang magsisiyasat kung aprubahan o hindi. Halimbawa po, sabi ko nga kapon, taga Maguindanao del Norte, bagong probinsya, galing sa malayo. Bumiyahe para dito, may dalang mga request. Alam nga namang hindi namin pansinin at kung maganda mga request, makakatulong sa mga constituency, kung para sa health, kung saan man yan, tutulungan namin. At